Ang balita natin ngayon ay mukhang itong San Miguel Beer daw ay pinag-aaralan na kung padadala itong si Jeron Teng dito sa Terra Firma Jeep kapalit ng kanilang first round draft pick at bibigyan din daw ng San Miguel Beer itong si Terra Firma ng isa pang second round pick. So ang magiging palitan daw ng tao ay Jeron Teng plus second round pick dito sa Terra Firma kapalit nung number 1 pick nitong Terra Firma. So, ang mga tinatarget daw ng SMB ayon doon sa mga reports ay baka itong si Quentin Brown o kaya si Will Gozum na ang balita ay sasali na dito sa susunod na draft. Meron ding mga usap-usapan baka to si Renza Bando ay sumali din pero hindi pa natin kumpirmado kung yan ay magkakatotoo. Pero ang maliwanag dito mukhang ang kukunin daw ng San Miguel dito sa draft ay isang big man. At yan daw ang dahilan kung bakit puspusan yung negosasyon nila dito sa Terra Firma para nga makuha ang nasabing draft pick. Alam natin na Barangay Ginebra ay interesado din dyan. Kaya yan daw ay masasabi natin parang pinag-aagawan ngayon ng sister teams. Pero sa bandang huli, sa tingin ko kung pag-iinteresan ng San Miguel, yung draft pick ng Terra Firma, baka sila makakuha. Dahil yung previous draft pick ng Terra Firma ay napunta sa Ginebra. Alam natin kinuha nila si RJ Abariento. So baka ngayon sa San Miguel naman ibibigay. So isa yan daw doon sa mga posibilidad na mangyari at alam naman natin na gagawa ng paraan talaga ni L. Francis Chua yan para makuha at mapalakas itong San Miguel. Dahil kung mapapansin niyo medyo nangangailangan daw talaga ng sentro itong San Miguel Beer. Kaya nga itong pagkuha ng San Miguel kay JM Calma parang temporary solution lamang yan. Dahil syempre hinahanap nila talaga ay yung all-star caliber center na pwede nilang magamit dahil si June Mar Fajardo ay hindi na rin bumabata. Kaya yan ngayon ang isa sa mga bagay na pinag-aaralan nitong San Miguel Beer. At ang isa pa nating masasabi ngayon na pwedeng gawin daw nitong SMB ayon doon sa mga reports. O rather, ito ngayong Barangay Ginebra naman ayon dito sa mga reports. Mukhang ang binabalak daw nila ay kausapin itong Blackwater Bossing para makuha si Christian David at ang ipapalit nila ay itong si Ben Adamos at isang first round draft pick. So, ang Barangay Ginebra daw ngayon parang nakikita nila na ito ang oportunidad para ma-upgrade yung kanilang front court at maganda yung nakikita nilang potential dito kay Christian David kaya nga yan daw yung kanilang gagawin. So, if ever matuloy ito, pwede nating masabi na itong Barangay Ginebra ngayon ay magiging isa dito sa mga magagandang options na makukuha nila kung si David ay madagdag doon sa kanilang roster. Kasi ito si David na kapag lalaro ng power forward, pwede rin ito na maging center doon sa height nito. Kasi laki to nitong si Xavier Lucero. Kaya sigurado na magiging maganda ito para sa Barangay Ginebra. Alam natin na itong Blackwater Bossing usually nakikipag-trade yan dito sa MVP Group. So kinakailangan siguraduhin ng Barangay Ginebra na yung kanilang mga i-offer na mga trades dito sa koponan nitong nitong Blackwater Bossing ayun talagang makatutulong din dito sa MVP Group. Kaya yan siguro dahilan kung bakit si Ben Adamos ang ino-offer nila. Dahil alam nila na itong si Ben Adamos magiging maganda rin ang contribution nito para dito sa koponan ng Blackwater at pati na ng TNT Meralco NLEX if ever trade dyan ni Jeffrey Carriazo. Kaya sa ngayon, itong Barangay Ginebra daw ayon dito sa mga insiders nila ay pinag-aaralang mabuti kung sakasakali nga na pwede na nilang matuloy itong offer na to bago mag-umpisa yung kampanya nila dito sa Philippine Cup dahil gusto nila na ito si Christian David ay makapag-adjust kaagad-agad dito sa gagawin ng Barangay Ginebra. At ang isa pang balita natin ngayon ay dito sa mga insiders naman ng Converge ay iniisip daw ngayon ng management kung ito bang si Tyler Tio o kaya si Chris Banquero ay magiging open na for trade para dito sa kanilang koponan. Nakikinita na ng Converge na itong si Jordan Heading ay baka matagalan bago makarecover. Kaya nga namimili sila kay Tyler Tio at Chris Banquero na pwedeng maging backup. Dito sa dalawang players na yan, pareho yan pwedeng magamit ng Converge at pareho naman silang mahusay. Itong si Tyler Tio, more of a scorer yan, samantalang si Chris Banquero na isang defensive specialist. Itong sa pagkuha dyan sa nabanggit na player, sa tingin ko, mas madali dito sa Phoenix dahil ang Phoenix ngayon, ang balita nga, nag-i-struggle ito. So malamang mas willing sila napakawala nito si Tyler Tio, baka kapalit niya si Brian Santos. Itong Meralco naman, baka hindi kaagad-agad bitawan to si Banquero dahil
Alam natin na si Aaron Black kagagaling lamang mula sa injury, samantala na ito si Chris Newsome hindi matigil-tigil yung balita na baka ito ay lumipat dito sa Barangay Ginebra. So yan ngayon ang pinag-aaralang mabuti nitong Converge Fiber XS. Kung sakaling hindi nila makuha itong si Banquero, ang kinakailangan daw nilang gawin ay kunin naman itong si Tyler Tio. Pero pwede rin silang kumuha sa draft, yun nga lang, wala na silang first round draft pick dahil binigay nila yan dito sa Terra Firma kapalit nga ni Jordan Heading. Kaya medyo magiging mabigat yung mga desisyon na gagawin nitong Converge Fiber XS. As it is ngayon, kung ang Converge ay maglalaro talaga ng kanilang full capability at capacity, magiging maganda talaga to para dito sa Fiber XS. Kaya kinakailangan lang ay makakuha sila ng point guard na makatutulong dito sa kanilang lineup sa kasalukuyan. At ang huli nating balita ngayon ay ito raw NLEX Road Warriors ay nag-entertain na ng mga offers para dito kay Robert Bolick. Kahit dinideny pa ng NLEX na may problema dito kay Robert Bolick at dito sa Road Warriors, marami talagang naniniwala na mukhang hindi na siya magtatagal dyan. At base dito sa mga usap-usapan, mukhang mapupunta na to dito sa MVP group. At mayroon ding mga nagsasabi naman na baka ito ay madala na dito sa ibang kupunan outside dito sa MVP group. Posible nasa Converge na nga mapunta o kaya dito sa SMC. Alam natin na napakataas ng trade value nitong si Robert Bolick. So hindi yan basta-basta bibitawan nitong Fiber XS o rather nitong Road Warriors. Kaya kung matrade man yan, sigurado tayo na magiging blockbuster ito dahil hindi yan basta-basta pakakawalan ni Coach Jong Wichiko. Ang maliwanag naman dito kaya daw hindi masaya si Bolick dito sa NLEX ay dahil nga ito ay palaging maagang natatanggal sa playoff contention. At ang gusto siyempre ni Bolick maglaro do sa isang team na nagcha-champion. Kaya nga sa ngayon ito raw lineup ng NLEX Road Warriors ay naghahanap ng mga players na pwede nilang i-complement dito sa estilo ng laro ni Robert Bolick. Kaya isa ito dito sa mga malalaking bagay na gagawin daw ng Road Warriors sa ngayon. If ever makuha nga nila yung oportunidad na i-trade si Robert Bolick para sa isa ring superstar, gagawin na raw yan ng Road Warriors at wala naman siguro magtataka kung ito nga ay mangyari. If ever matuloy ang nabanggit na trade, makasisiguro tayo na itong si Robert Bolick ang pipiliin niyang team syempre, yung playoff o championship contender. Pero sa bandang huli, NLEX pa rin ang magde-decide kung saang team mapupunta dahil syempre ang pipiliin nila ay yung merong pinakamagandang trade offer para sa kanilang basketball team. Shoutout muna sa ating mga taga-subaybay katulad ni Romeo Conchada, si RG Bueno at Dalina family, si Neil Ora, si Jonel Alagon at si Lino Valles family, Josh Pagiray, Espejo at Rosales family, si Michael D, si Dexter Domer, Ireneo Salangsang, si Enju, si Katsakino Dukusin, si Malyari Mascarinas, si Dalmacio de Guzman,